Pansamantalang itinigil ng 2 tuldok 5 buwan ang shutdown sa Estados Unidos at magbabalik muli ang usapin ng pagtigil ng operasyon ng gobyerno. Noong Miyerkules ng gabi, bumoto ang kapulungan ng mga kinatawan ng Estados Unidos para sa panukalang budget na agad namang nilagdaan ng Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Sa ganitong paraan, muling magsisimula ang operasyon ng federal na pamahalaan matapos ang record na 43 araw na paghinto. Sa kapulungan ng mga kinatawan, mas maraming demokratiko ang bumoto pabor sa panukalang itigil ang shutdown kaysa inaasahan, na nagdulot ng pagtatalo sa Partido Demokratiko dahil humina ang kanilang posisyon. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang ipinasa ng Kongreso, epekto nito sa mga Amerikano, pinagmulan ng krisis, at kung sino ang panalo at talo sa labanan ng mga Republikano at Demokratiko nitong 43 araw. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. Mag-subscribe rin sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa video description ang link. Doon kami nagpo-post ng mga balita agad-agad kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari kayong magbigay ng donasyon o mag-subscribe bilang sponsor gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexei Pichi sa pinakakomportabling paraan para sa inyo. Salamat sa suporta. Nilagdaan ni Trump ang pansamantalang budget para maibalik ang operasyon ng gobyerno ng Estados Unidos 2 oras matapos suportahan ito ng 222 miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan, kahit simpleng mayorya lang ang kailangan. At dito may interesting na matematika. Sa kasalukuyang komposisyon ng kapulungan ng mga kinatawan, may 219 na pwesto ang mga Republikano laban sa 214 ng mga Demokrata. Paalala, sa ngayon ay may kabuuang 433 kongresista sa Kongreso sa kapulungan ng mga kinatawan. 2 pwesto ang kasalukuyang bakante. Kaya ang simpleng mayorya ay 217 na boto. Noong Miyerkules ng gabi, may 4 na kongresista na hindi dumalo, 3 Republikano at 1 Demokrata. Binabawasan nito ang kailangang boto para maipasa ang panukalang budget sa 215. Ibig sabihin, mayorya na sana ang mga Republikano, pero may 6 pang Demokratang bumoto ng pabor na nagdulot ng mas marami pang katanungan. Sa tingin ko, malinaw na may krisis ang Partido Demokratiko. Kasabay nito, 2 kinatawan mula sa Partido Republikano ang bumoto pa rin ng tutol kasama ng 207 Demokratiko. Iyan ang mga katotohanan. Tingnan natin kung ano ang magbabago matapos ang shutdown. Naipasa ang proyekto, kaya papayagan ng kapulungan ang federal na gobyerno mag-operate hanggang Enero 30, 2026. Tinitiyak ng naipasa na budget na muling magbubukas ang lahat ng federal na ministeryo at ahensya at may pondo sila hanggang katapusan ng Enero. Ibig sabihin, matatapos na ang tanggalan at bawas trabaho sa mga empleyado ng federal na gobyerno dulot ng shutdown. At para sa mga empleyadong napilitang mag-leave o magtrabaho ng walang bayad dahil sa shutdown, tulad ng mga air traffic controller, dati silang binabayaran ng retroactive na sahod. Ang mga programang pansamantalang itinigil ngayong taglagas dahil sa shutdown, kabilang ang Supplemental Nutrition Assistance Program para sa mahihirap, ay popondohan ng naaprubahang budget hanggang katapusan ng susunod na fiscal year o Setyembre 2026. At kung magkakaroon man ng panibagong pagtigil ng operasyon ng gobyerno sa panahong iyon, hindi sila maaapektuhan. Ipagpapatuloy na ang mga pansamantalang itinigil na internasyonal na programa. Halimbawa, ito ay tungkol sa pagpapadala ng armas ng Estados Unidos sa NATO para sa Ukraine, kaya hindi na dapat maantala ito. Ano ang dahilan ng krisis na ito at bakit inabot ng 43 araw ang shutdown? Inaprubahan ng pangunahing komite ng Kamara ang panukalang budget matapos ang 7 oras na pagpupulong noong madaling araw ng Miyerkules. Tinanggihan ng mga Republikano sa komite ang mga amyenda ng Demokratiko na gustong palawigin ang subsidiya sa medikal na siguro na siyang pangunahing hinihingi nila sa usapan ng bagong budget. Nagsika pa rin ang mga Demokratiko na makuha ang ilang konsesyon bago bumoto mula sa mga Republikano, ngunit hindi sila nagtagumpay. Inasahan ang mabilis na pag-aproba ng budget pero halos 2 oras din nagtagal ang mga talumpati ng mga kongresista.
Ginamit ni Hakeem Jeffries, leader ng minoryang demokratiko sa kapulungan ng mga kinatawan, ang mahiwagang minuto na nagbibigay sa kanya ng walang limitasyong oras bago ang pinal na botohan. Sa huli, umabot ng 30 minuto ang talumpati niya at hindi lang tungkol sa trabaho ng pamahalaan. Dito lumitaw ang problema. Hinikayat ni Jeffries ang mga demokratiko na huwag suportahan ang panukalang budget, ngunit nabigo siya. 6 na tao ang hindi sumunod sa kanya. Ipinahayag din niya ang pagkadismaya sa ilang demokratiko sa Senado na sumuporta sa mga bebang Republikano sa botohan ng panukalang batas sa budget. Hiniling ng mga demokratiko sa shutdown na isama sa panukalang batas ang pagpapalawig ng benepisyo sa buwis para mapadali ang health insurance ng 24 na milyong Amerikano. Gayunpaman, nanatiling nagkakaisa ang mga Republikano at tumangging magbigay daan na nagsabing magkakaroon na lamang ng hiwalay na botohan sa Disyembre tungkol sa pagpapalawig ng subsidya para sa insurance sa kalusugan. Kalagitnaan ng Disyembre, pero nakakatuwa dahil ilang linggo nang iniharap ng mga Republikano ang mungkahing ito. At ngayon, malaya nang masasabi ng mga Republikano na sinadya ng mga Demokrata na patagalin ang proseso. Sa huli, pumayag din ang mga Demokrata sa matagal na alok. Kasabay nito, walang garantiya na aaprubahan ng Senado ang kasalukuyang panukala. At si Speaker ng Kapulungan ng mga Kinatawan, Mike Johnson, ay hindi pa rin kumpirmadong ilalagay niya sa botohan sa mababang kapulungan ang usapin tungkol sa mga benepisyo sa buwis. Kaya naman, ang tanong dito ay, sino nga ba ang nagwagi sa labang ito? Bago ang Miyerkules na botohan, pinanumpa ni Speaker ng Kapulungan ng mga Kinatawan si Adelita Grijalva, bagong demokratang kongresista ng Arizona na nanalo sa espesyal na halalan noong Setyembre. Naantala ang kanyang panunungkulan dahil sa shutdown. Nang hindi pa nagtitipon ang kapulungan, agad na sinabi ni Grijalva na pipirmahan niya ang petisyon na mag-uutos kay Speaker ng Kapulungan ng mga Kinatawan Johnson na ilagay sa botohan ang panukala na mag-uutos naman sa kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos na ilathala ang lahat ng mga file ni Epstein. Agad sinabi ni Trump na hindi dapat suportahan ng mga Republikano ang ganitong hakbang. Tungkol naman sa shutdown, parehong lalabas na may politikal na pagkalugi ang dalawang partido mula sa krisis sa budget. Ipinapakita ng mga survey na mas sinisisi ng mga botante ang mga Republikano sa shutdown. Gayunpaman, mas malala ang mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng mga Demokratiko, kaya pareho silang nagdurusa ng politikal na pagkalugi. Ang pagpasa ng budget ay magpapahintulot sa gobyerno na magpatuloy sa trabaho, ngunit halos walang oras magpahinga. Pagkatapos ng pagtatapos ng shutdown, 2 buwan na lang ang natitira sa Kongreso para maiwasan ang panibagong pagtigil ng operasyon ng gobyerno. Dahil matatapos na ang kasalukuyang pondo na itinakda ng panukalang batas, paalala ko lang, sa ika-30 ng Enero. Dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi, nagawang ipatigil ng mga senador na demokratiko ang operasyon ng gobyerno kahit na sila ay nasa minorya sa Kongreso. Nagbigay sila ng ultimatum, hinihingi sa mga Republikano na payagan ang pagpapalawig ng benepisyo sa buwis para sa mababangkitang Amerikanong may medikal na siguro. Paalala, matatapos ang mga benepisyong ito sa dulo ng 2025. Galit na galit ang mga miyembro ng kaliwang pakpak ng Demokratikong Partido. Pakiramdam nila ay sumuko at nagpasakop ang kanilang partido kahit na ipinakita ng tagumpay sa midterm elections noong simula ng buwang ito na nasa panig ng mga Demokratiko ang kalamangan. Kaya ngayon, maaaring magdulot muli ng shutdown ang mga Demokratiko sa katapusan ng Enero kung sa Disyembre ay hindi talaga matutuloy ang ipinangakong botohan tungkol sa programang Obamacare para sa abot-kayang medikal na siguro. At sa pagkakataong ito, mas marami ng argumento ang mga Demokratiko. Parang sinasabi nila, pinatigil namin ang shutdown dahil sa pangakong botohan, pero kung hindi matupad, lalaban kami hanggang dulo. Pero noon, gaya ng sabi nila, kailangang kumilos ang mga Demokratiko. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.